Magandang araw mga idol. Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang isyu na maaaring makaapekto sa ating mga ECCS member. Ito ay kung ano ang epekto ng lockdown o hindi paghuhulog ng mga contribution. Kung ikaw ay kasalukuyang membro ng ECCS, tiyak ay may matutunan ka sa bidyong ito. Kaya't kung gusto mong malaman kung ano ang mangyayari kung hindi ka magbabayad ng iyong contribution sa ECCS, panoorin mo itong video. Ano ang ECCS at bakit mahalaga ang pagbabayad ng contribution? Ang ECCS o Social Security System ay isang ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng mga benepisyo sa mga manggagawa at kanilang pamilya. Ang mga benepisyong ito ay para sa mga pagkakataon tulad ng pagkakasakit, panganganak, pagkakaroon ng aksidente, at retirement o pensyon kapag tayo ay matanda na. Ang bawat membro ng ECCS ay may obligasyon na magbabayad ng buwanang contribution upang maging qualified sa mga benepisyo na ito. Ngunit kapag mayroong lockdown o hindi tuloy-tuloy na mga hulog, maaaring magkaroon ito ng ilang epekto sa mga membro. Karaniwan nangyayari ito dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng pinansyal na problema o kaya naman ay nawalan ng trabaho. So ano nga ba ang magiging epekto o resulta ng lockdown na hulog o pagbabayad sa ECCS? Una, ang pagbaba ng benepisyo. Ang pangunahing layunin ng ECCS ay magbigay ng mga benepisyo sa mga membro sa oras ng pangangailangan. Kung may mga lockdown na hulog, maaaring magresulta ito sa mas mababang halaga ng pensyon sa pagtanda. Kung ikaw ay nagnanais mag-apply para sa pensyon, kailangan mong magkaroon ng 120 buwan o 10 taong contribution upang maging qualified. Kung may mga buwan na hindi ka makapagbayad, bababa ang bilang ng iyong contribution at maaaring hindi ka makaabot sa kinakailangan bilang ng buwan. Ibig sabihin ay hindi buo ang naipon na contribution, kaya't mas mababa ang magiging pensyon kapag ikaw ay nagretiro. Pangalawa, pagkaantala o hindi pagkakaroon ng benepisyo. Ang bawat benepisyo ay may minimum requirements pagdating sa bilang ng iyong hulog o contribution. Kung hindi sapat ang iyong contribution at mag-a-apply ka for benefits, maaaring matagal ka bago ka makakuha ng iyong benepisyo o kaya naman ay hindi ito maaprobahan dahil hindi ka kwalipikado. Kung ikaw ay isang babae at nagpaplano na mag-maternity leave, kailangan mong makapagbayad ng sapat na contribution upang magamit ang maternity benefits. Ang ECCS ay nagbabayad ng maternity leave benefit batay sa iyong average daily salary credit. Kaya kung hindi buo o hindi sapat ang mga contribution, mababawasan ang halaga ng arawang benepisyo na matatanggap. May mga instances din na maaaring hindi ka makakuha ng maternity benefit kung ang membro ay hindi nakapag-contribute ng sapat na buwanan o taon ng hulog, maaaring hindi siya ma-qualified sa maternity benefits. Kailangan ay mayroon siyang 12 months na hulog sa loob ng 18 buwan bago ang expected date ng panganganak. Kung hindi ito matugunan, hindi siya makakakuha ng maternity benefits mula sa ECCS. Pagtanggap ng partial benefits. Kung hindi sapat ang mga hulog, ngunit may mga naipon pa rin, maaaring makuha ng membro ang benepisyo, ngunit hindi ito kasing laki ng inaasahan. Pangatlo, pagkakaroon ng problema sa pag-loan. Ang mga membro ng ECCS ay maaaring mag-avail ng mga loan tulad ng calamity loan, salary loan, at housing loan. Kung may lockdown na hulog, maaaring hindi magkakaroon ng sapat na credit record. Kung ang mga hulog ay hindi tuloy-tuloy, maaaring mawala ng kwalifikasyon ang isang membro para sa mga loan.
Sa mga nagtatanong kung matatanggal ba bilang isang SSS member kapag palaging may laktaw ang pagbabayad ng contribution, bagamat kulang o may palya ka sa paghuhulog ng iyong contribution, hindi ibig sabihin nun ay naalis o matatanggal ka na rin bilang membro ng SSS. Ang pagiging membro ng SSS ay hindi nawawala basta't ikaw ay na-enroll o nakapag-register sa SSS. Kahit hindi buo o regular ang iyong mga hulog, mananatili kang isang membro. Sa kabuuan mga idol, ang laktaw na hulog o hindi regular na pagbabayad ng contribution sa SSS ay may malalim na epekto sa mga benepisyo ng isang membro. Mahalagang maging responsable sa pagbabayad upang masiguro ang proteksyon sa mga oras ng pangangailangan. Ang SSS ay hindi lamang isang simpleng contribution, ito ay isang investment sa hinaharap na nagbibigay proteksyon sa pamilya at sa ating sarili. Kung gusto nyo ng mga tips and updates na kagaya nito, subscribe for more. Thank you for watching.